Recently, something very scary happened to me in Barcelona. It was a very traumatic experience, and it took me almost 4 months for me to be able to tell the story. Because honestly, I don't want to remember anything about what happened that time. Karating lang namin, nag-train kami nila JB. Okay. Nasa ano kami, Sagrada Familia. That's the view. Okay, so this was our second or third day in Barcelona, if I'm not mistaken. So we were in Madrid for a week and then nag-transfer kami sa Barcelona. And then that was the time na dumating yung friend ko from Marbella, okay? So kasama namin siya, nagba-brunch kami sa tapat ng Sagrada Familia. Diyan happy pa, wala pa akong iniisip na kung ano-anong masasama. Okay, happy pa kami, nagtutour, wala pa nangyari sa amin. Nakakaporma pa ako. And then what happened next is yung view natin at ayan yung ating food. And I'm with my friend Charles, okay, from Espanya. And this I'm just kidding. So ayan, as you can see guys, may mga pulis na kasi ang ginawa namin is we wanted to go to Barcelona Old Town, which is like around 30 minutes to 40 minutes walk from Sagrada. So meron kami, patawid kami ng tatandaan ko, patawid kami ng street, tapos meron kami nakita parang pwede, you can rent a bike. However, parang kailangan mo siyang gamitan ng code, kailangan may number ka, which is parang natagal lang kami doon. And then, may nakita akong lalaki na nakatingin siya sa akin, was staring at me. He's like black and maybe around 6'2". Nakatingin siya sa akin. So, parang wala lang. Kasi sanay naman ako na parang minsan may mga nakatingin sa akin, ganon. So, hindi ko siya minayin. Pero nung we were about to cross the street, nakatingin siya sa bag ko. So, may bag ako na makikita niyo sa video, may bag ako na parang messenger bag na nandito siya sa side. So parang na-feel ko na may something, pero medyo nahiya ako na ilipat yung bag ko sa harapan kasi ayoko siyang ma-offend. Baka isipin niya, feeling mo naman na nakawan ka, ganun. So hindi, inayaan ko lang siya ng ganun. And then when we reach the other side of the road, doon na nangyari. So ayan. Kasi papaubad nila to eh. Because, this one doesn't show. So, nung nakarating na kami doon sa kabilang side, naglalakad kami, nung less na yung mga tao, yung lalaking sinasabi ko na black, tapos na para siyang may pagka-Arabic siya, I think he's from Morocco, tinulak niya ako. So, I ended up sa floor and I was drugged kasi I was trying to get my bag. And hindi niya makuha yung bag, nananakit siya, nanununtok, sinusuntok niya ako sa tagilid, which is sobrang sakit talaga, namimilipit ako sa sakit. And then kasi, wala na akong alam eh, kasi ako naman, kung pwede, pag may gano'n, pwede ko namang ibigay, just so happen na yung bag ko lang, hindi siya mahubad sa akin. So nung inihila niya, nakakalatkat din ako, I was dragged on the floor na semento. So kaya din ako nagkasugat-sugat dito sa braso. And then yung friend ko, si Charles, buti na lang na tinulak niya yung lalaki. Tapos ako nasipa ko rin siya kasi dadaganan niya na ako kasi nakahiga ako, dadaganan niya na ako, nasipa ko siya. And then hindi pa doon natapos. Nangyari pa is meron siyang kasama na dumating na nakabike. Tapos hinihila naman niya yung kamay ko. Hinihila niya yung kamay ko kasi he was trying to remove my watch. Ayun yung kasama niya. And then, tawag dito, yung kapatid ko, which is si JB, siya naman yung tumutulak doon sa kumuhila nung relo ko. Okay? And then, dumami na yung tao, may mga nag-video na, ganyan. Tapos, yung parang, bigla lang siya nangyari. Tapos hindi ko na, parang nung nakatayo na ako, ayan, yung dito, yung video ko na yan, parang
nashock pa ako, hindi ko alam na nangyari sa akin. Parang hindi ko pa siya nare-realize talaga na grabe yung nangyari. Kasi pwede akong saksakin, ganyan. Kasi sabi sa akin ng the police said, ayan o, yan. Tinatanong nila dito kung anong itsura, kung anong suot, kung ano. Kami naman, we're trying to explain. However, I cannot explain it to them because I don't speak Spanish. Yung friend ko, si Charles, nagsasalita siya ng Spanish. So, he was the one explaining it to the police. And then, sabi kasi ng mga police, pag ganun daw ang nangyari, just ibigay mo na, just give it all. Kasi nga, they might, hurt you. Which is what happened to me talaga. Kasi nga, hindi ko mabigay. Yun yung nakakatrauma, yung sasaktan ka. Okay lang yung ma-pickpocket ka or maano ka, nakawa ka. Pero yung sasaktan ka ganun. Pero kasi this time, shock pa ako eh. Wala pa akong, hindi ko pa... ¿Esta comisaría? No, pero tenéis que informar. And sinasabi ko din kasi dito na I don't wanna create any problems. I just wanna go home. Just wanna go. I don't wanna complain about it. Pero sabi ng police, I just have to go to the police station and report. Porque si están por aquí, tenemos agentes de país. No van en uniforme, van de calle como tú, y si los ven, los detendrán. ¿Entiendes? No por él, sino porque hay 20 personas que van con esos relojes. Si los podemos detener, mejor. Solo por lo que han hecho ya los pueden detener. Id allí y explicadlo, por favor. Alright. Sí, ves, y hola, So, ayan. So, ayan, sabi ng police, kailangan talaga namin pumunta sa police station to complain para din magkaroon ng record. At the same time, ma-prevent din siya sa mga matry nilang mahuli. Kasi nga, para sa other tourists. And imagine guys, this place is like 3 minutes walk from the police station. Sobrang lapit ng police station. Los que acaban de intentar robar el gas. Y hablaré con unos compañeros que van de calle. Okay. So, tinatanong nila how much is the watch, how much yung bag ko. Kasi sa Europe pala, if it's not more than 1,000 euro, hindi sila pwede makulong yung mga nagnanakaw, yung mga magnanakaw. So, kunyari, for example, they're trying to steal something less than yung value ng 1,000 euro. Okay lang yun, hindi sila makukulong. Kailangan more than 1,000 for the police na para mag-take over, mahuli sila kasi more than 1,000 euro yung kanilang nanakawin. They were like getting down. Check what you have inside. Alam mo, sobrang shock ako dyan kasi parang hindi ko pa rin, sa sobrang bihis nung pangyayari, hindi pa nagisingin kung anong klaseng yung nangyari sa akin, kung gaano ka siya kadelikado, pwede akong mamatay that time, na pwede akong saksakin, pwede akong, alam mo yun, pwede akong mamatay kasi mga kriminal yun eh. Pero that time hindi pa siya nag-aano sa akin kasi yung utak ko, nasa holiday ako, nagbablog kami, happy, and then biglang may ganun. Parang lahat ng, parang reverse eh. Kasi nasa vacation ka, imagine, nasa vacation ka, nag-enjoy ka, you feel good, you look good, you feel, like at the highest, and then biglang may ganun. So parang hindi pa siya nag-sink in sa akin that time. So, dyan parang nagpapakita yung mga police ng yung mga suspect nila, mga dati nilang mga siguro mga nahuli na or mga ganyan kung mayroon ba doon, kung mayroon bang tugma doon sa nagmag sa amin o yung sumalakay sa amin, ayan. And ako naman dyan, I was trying to check if may nawala sa akin. And luckily, wala nawala sa akin kahit isa. No, es que no Okay, wala siyang nakuha. Uno de atrás que estaba esperando con patinete. So guys, naghihintay kami ng taxi kasi... so, ang ginawa namin, kasi nga, since
After that, pumunta kami I wanted to go to the hospital. Okay? No, we went to the police station first. Ni-report namin and everything. Iniwan namin ID namin. And then, pumunta na kami gusto kong pumunta sa hospital. Pero sabi ng friend ko, hindi naman masyado kasi ang sugat ko lang is dito. So, nagpunta na lang kami sa parang pharmacy, doon nilinis, nilagyan ng bandage. And then, pumunta pa rin kami sa Old Town. Pero nung nasa Old Town na kami, naglalakad kami sa Old Town, doon lang siya nagsisink in sa akin yung nangyari na pwede pala akong mamatay doon, pwede pala akong balikan kasi wala silang nakuha sa akin. Doon ako natakot talaga, bigla na ako na paranoid na kahit naglalakad ako, paano na ako, hindi na ako mapakali kasi feeling ko alam mo yung naglalakad ka, tapos tingin ka na dito, titingin ka, pag maglalapit, titingin ka, hindi na ako. I felt very unsafe, okay? Nung sinabi ko, I cannot stay here anymore, we have to go. Okay, then, yan, itong video na to, naghihintay kami ng Uber, papunta kami somewhere else na lalayo kami sa lugar na yan para at least makaalis na kami kasi I felt very unsafe and dyan na siya nag-start nag-sink in sa akin yung safety ko, pwede akong mamatay, pwede akong saksakin, pwede nila akong paluwi sa ulo, yung ganun. May dalawang lalaki na tinulak ako kanina, nasugatan ako. Nakita nyo naman sa video na gustong kunin yung mga gamit ko, yung relo ko, yung bag ko. Actually, dalawa sila isang malaking item. Tapos after pumunta na yung mga police, doon pala sa lugar na yun na nilakaran namin, is usok pala talaga yung haplutan, kumbaga mga snatcher yun. Nireport na namin sa police, so parang I just realized, parang kasi kanina na siya ako, hindi ko pa alam yung gagawin ko. Ngayon gusto ko na umalis dito, nag-book na kami ng taxi sa sakyan para pumunta kami sa ibang lugar kasi parang baka balikan kami nung mga snatcher na yun. Okay, ang nakakaano lang kasi is yung baka nananakit sila, alam ko. Wala naman sila nakuha kasi friend ko, biglang na-protect niya agad yung mga gamit at saka natulak din yung kapatid ko yung yung malalakas yung mga tao, nag-start na rin pumunta. Kaya medyo nawala na din yung makabalis na rin sila. Pero yung mga pulis dito sa Barcelona, in fairness, ang bilis nilang dumating. Maraming pulis. That's what happened na talaga pabilis na kumawala yung mga Okay. Yung mga pulis sa Barcelona, surprisingly, siguro right after, siguro just 1 to 2 minutes, datingan na sila. Pero first, merong civilian na lumapit sa akin na natakot ako doon kasi sabi niya, I'm also part of the police. Akala ko, lumapit na naman, akala ko part ng mga snatcher o yung mga criminal yun. Tapos pinakita niya yung, what do you call this? Yung tsapa niya, tsapa ba yun? Tsapa niya na police is part of the police, blah blah blah. It's like, nakasibilyan lang siya. Tapos biglang tumawag na siya, doon nagtatingan na yung mga police. Okay? Ito na yung time na sabi ko na sa kapatid ko, kunan mo ako ng video kasi tapatan mo kasi natatakot na ako, napaparanoid na ako, tapos mag-explain na ako kasi nga gusto ko nang umalis dito sa lugar na to. Ayan. And ang pinaka na-realize ko kasi that time, wala silang nakuha sa akin. Yun yung kinatatakot ko dahil wala silang nakuha, pwede nila akong balikan. Pwede nila akong hanapin, pwede nila akong balikan. Siyempre, kabisado nila yan, Barcelona yan, lugar nila yan, di ba? So, doon ako takot at takot, nag-aabang ako talaga kami. Alam mo yung parang, yung waiting time na 12 minutes sa Uber, parang tumagal siya ng, parang feeling ko, 1 oras ako naghihintay para dumating lang yung Uber. Pero, nakakatakot talaga sa natakot dito. Okay, so, hindi talaga advisable na magsuot kayo ng mamaya mag-video na lang ako ulit. Mag-video ako ngayon actually kasi natatakot ako guys. Kasi hindi ako mag-video. Hindi ako nag-video kasi baka mamaya pwede akong balikan. Ganun, at least kung may nakatok na camera sa akin, medyo safe ako. Diba? Kasi lahat talaga na lumalapit pa sa akin na gamitin na natakot na talaga ako. Alam mo yun, kahit yung friend kong friend ko na Espanyol na dito nakatira, first time din niya ma-experience. Nakikita ko lang yun sa mga sa YouTube pero yung mangyari sa'yo sa personal, grabe. Sabi ng mga polis, baka daw sinundan na kami noon
sinundan na kami nung kanina pa, simula pa pag-alis namin sa bahay. Kasi, as papakita ko sa inyo yung relo kong gamit, guys, hindi naman siya mukha talagang mamahalin. Okay, so yun ang sabi ng police. Possible daw na susundan ka talaga nila from your hotel. Yung iba pa nga sinasabi from the airport. Okay, so if you're going to Barcelona or any other city, big cities like Paris and this thing, especially pag nakita nila na medyo posh, medyo social yung mga gamit mo, ganun, possible na doon pa lang susundan ka na nila kung saan ka. Ganun sila katindi. Sabi ng police, ganun daw ginagawa nila. Mukha lang siya sports watch. Okay, unless tutukan mo talaga sa tinitigan mo na kung ano yung brand ng relo. Pero yun, kakashock. So, eto na yung dumating na yung Uber. Okay? Yung kaba ko, yung takot ko talaga, grabe. Feeling ko babalik yung mga ano, kasi babalikan nila kasi wala sila nakuha sa akin eh. Grabe yung kaba ko dyan sa kayong paghihinga. Grabe. Worry na worry. So my tips, especially to those traveling sa Europe, especially big cities, Barcelona, Paris, Venice, ayan yung mga big cities talaga na sobrang daming tourists. Ayan talaga yung dyan yung marami talagang pickpockets, yung mga snatcher, okay? Always be safe. Kahit sa airport pa lang na pagdating nyo, dapat simple lang suot, walang mamahaling relo. As much as possible, walang mamahaling mga bags, yung ganyan, para hindi kayo mag-a-attract ng mga snatcher or criminal o mga pickpocket. Kasi pwede nila kayo sundan from the airport to the hotel, or pwede rin pasukin yung hotel nyo kung hindi ganun kahigpit ang security. And tawag dito, lagi kayo dapat mapanduda, okay? Okay lang na skeptical ka lagi sa mga kausap mo. Alam mo yun, parang kasing it's always better to be safe. Alam ko, especially Asian travelers, gusto po maporma yan, no? Hindi na siya advisable ngayon. Diba? Okay lang, simple lang tayo. At least safe tayo. Okay, hindi tayo mapapahama. Kasi yun nga ang purpose ng travel natin is to enjoy, to have fun, diba? To experience new place, hindi to experience trauma. Diba? Alam nga nag-travel ka na trauma ka. So, it's always better to be safe than sorry, guys. So, yun lang. Thank you!